Kabanata 871. Ang lahat ay nabighani sa pagkanta ni Alexander at nagpalakpakan sila para purihin siya. Sulit na marinig si Alexander na kumanta ng Live. Pero, hindi masaya si Johnson sa mga mangyayari. Inimbitahan ni Lucas si Alexander. Kapag mas mahusay siyang kumanta, mas kuminang si Lucas at ang mas masahol na si Thomas ay lumitaw. Ginanap ang hapunan na ito para maipakita niya si Thomas pero ninakaw ni Lucas ang kulog. Ano ba ang nangyayari? Ibig sabihin, kahit na gusto ni Johnson si Alexander, hindi siya pwedeng maging masaya kahit na ano. Makalipas ang 20 minuto, sa wakas ay natapos na ni Alexander ang kanyang pagganap. Bumaba siya ng stage at nagpahinga. Ang malakas na palakpakan ay nagpakita ng sigasig ng mga manunood at ang kanilang pagmamahal para sa unang klaseng celebrity na ito. Sa oras na ito, tumingin si Lucas kay Johnson na may multo ng ngiti at tinanong niya, "Kumusta ang pagganap, Tio Johnson?" Napangisi si Johnson. "Hindi masama ha. Hindi masama. Aha, Uncle Johnson, parang mayabang ka ha." Si Mr. Kaufman ang pinakamahusay na mga awit ng opera sa mundo. Siya lang ba hindi masama para sa iyo? Natahimik si Johnson nang tanungin siya nito, kaya tumalikod siya para hindi pansinin si Lucas. Lumingon si Lucas, tumingin kay Thomas, at nagtanong, "Thomas, alam mo bang mahilig manood ng opera ang biyenan mo, di ba?" Si Thomas ay hindi nagpakita ng anumang ekspresyon habang sinabi niya, "Alam ko." Nang ibigay niya ang sagot na iyon, lahat ay nakaramdam ng sigla. Bakit siya nahulog sa bitag? Sabi ni Lucas, "Since you know, bakit hindi ka nag-imbite ng singer na mag-perform para sa father-in-law mo? Bakit? Hindi ka ba nakakapag-imbite ng mga awit o nakalimutan mo na ba ito?" Talagang naglagay siya ng napakalaking bitag. Lahat ay umiling at bumantong hininga. Kahit anong sagot ni Thomas, talo pa rin siya. Si Thomas ay kamangha-mangha. Pero kung ikukumpara kay Lucas, mas malala pa rin siya. Hindi siya kasing galing ni Lucas at nahulog siya sa bitag ni Lucas. Umangat ang ulo ni Thomas at mahinang ngumiti. "Speaking of which, it's a coincidence, pero nakahanap din ako ng singer to perform opera para sa father-in-law ko." "O talaga?" Napangiti si Lucas habang nagtanong, "Sino bang singer iyon?" Ito ay isa pang bitag. Kahit sinong singer ang inimbitahan niya, imposibleng mas magaling ang singer na iyon kay Alexander. Si Alexander ang pinakamagaling sa opera. Kaya naman, hanggat sabihin ni Thomas ang pangalan, nahulog siya sa bitag ni Lucas. Pero, kahit hindi siya sumagot, mahuhulog pa rin siya sa bitag. Sa sandaling umakyat ang mga awit sa entablado, masasabi ng lahat ang pagkakaiba kapag inihambing nila ang mga awit kay Alex Andy. Pinipigilan silang lahat ni Thomas sa pagdududa. "I don't need to say his name, because everyone here knows him." Pag-akyat pa lang niya sa stage, malalaman na ninyong lahat. Umiti si Lucas. "Wow, kilala nating lahat siya. Thomas, masyado kang nagyayabang." Kung tutuusin, hindi rin kilala ng karamihan sa mga tao si Alexander. Sa kasalukuyang lipunan, walang gaanong tao na nanunood pa rin ng mga palabas sa teatro, lalo pa ang opera. Kahit na si Alexander ang pinakamahusay sa opera, wala siyang impluensya sa mga taong hindi nanunood ng opera. Kaya naman, normal lang kung maraming tao ang hindi nakakakilala sa kanya. At kung nangyari ito kay Alexander, ang iba pang mga awit ay hindi gaanong kilala ng mga karaniwang tao. Kaya naman, nang sabihin ni Thomas na nakikilala ng lahat ang mga awit na iyon sa sandaling umakyat siya sa entablado, hindi siya pinaniwalaan ni Lucas. Hindi lang siya. Yung iba hindi rin naniniwala sa kanya. Ang gayong tao ay hindi nag-e-exist sa mundo. Tumikim si Thomas. "Maaaring wala kang tiwala sa akin, kaya bakit hindi ko siya yayain na umakyat sa entablado at magpakita sa iyo?" Tumango si Lucas. "Sige, invite mo siya sa stage. Gusto kong makita kung sino itong big shot na alam nating lahat." Malaki ang tiwala ni Lucas dahil niyaya niya si Alexander. Kahit sino pa ang inimbitahan ni Thomas, kung kumanta rin ng opera ang mga awit, hindi siya hihigit kay Alexander. Hindi mahalaga kung sino ito. Tap, tap, tap. Ilang yabag ang narinig. Napabuntong hininga ang lahat at nakatutok habang nakatingin sa direksyon ng pasukan. Sobrang curious nila kung sino ang big shot. Dahan-dahan namang dumating yung singer. Medyo pamilyar siya, at parang pamilyar din ang features niya. Dahil maganda ang pananamit niya, hindi agad siya nakilala ng lahat.
Natagpuan na lang nila kung gaano siya napakapamilyar na para bang nakita na nila siya sa ibang lugar. Nang muli silang maingat na tumingin sa kanya, nakita nilang mas pamilyar siya. Siyempre, may mga nakakakilala sa kanya. Nakilala siya ng lahat ng miyembro ng pamilya ng Hill at walang sinuman ang exception. Ang mga matandang tauhan ng pamilya Hill ay hindi man lang makaupo. Tumayo silang lahat dahil hindi sila kwalipikadong umupo sa harapan ng lalaking ito. Sunod-sunod silang tumayo at parami ng parami ang nakakilala sa lalaking ito. Hindi pwede. Nagbibiro ba sila? Bakit nila siya inimbitahan sa stage? Oh my goodness! Habang nabubuhay ako, mas maraming kakaibang bagay ang nakikita ko. Thomas, anong magic ang ginamit mo para makamit mo ito? Sa huli, tumayo ang lahat. Walang nangahas na umupo habang nakikinig sa singer na ito na nagpe-perform. Ito ay dahil nakilala nila ang mga awit na ito. Siya ay si Richard Hill, ang leader at ang dating pinuno ng pamilya Hill. Kabanata 872. Nagulat lahat ng tao sa kwarto. Nakatayo lang silang lahat at nanonood. Walang nangahas na maupo. Hindi man mabilis makasagot ang mga tao, nakilala rin nila ang opera singer sa entablado. Ngunit, lahat sila ay nagtaka kung bakit darating si Mr. Hill Sr. Alam ng lahat na sina Mr. Hill Sr. at Johnson ay mag-ama, ngunit ang kanilang relasyon ay pangit. Parang hindi sila magkasundo. Ayaw lang nilang magkasundo dahil pareho silang ayaw magkita. Sa ganoong uri ng relasyon, bakit isinantibi ni Mr. Hill Sr. ang kanyang dignidad at lalapit? Pero si Johnson ang pinaka nagulat. Natigilan siya kaya tumayo siya. Nang makita niya ang kanyang ama sa entablado ay tila natulala ito na parang nananaginip. Ito ay imposible. Bakit pupunta ang kanyang ama? Ito ay surreal. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nakumpirma niyang totoo ang kanyang nakikita, hindi ang kanyang guni-guni. Habang pinagmamasdan niya ay medyo lumuluha ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, paano nga ba nasusuklam ang isang anak sa kanyang ama? Galit lang siya sa mga ginagawa ng kanyang ama noon at pareho silang hindi nabigyan ng paraan para magkasundo. Pero nang mag-opera ang kanyang ama sa entablado para sa kanya, mukhang humihingi ng tawad ang kanyang ama sa kanya. Kaya, halos matuno ang puso ni Johnson. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang pamilya. Walang sama ng loob na hindi nila maiiwan. Natigilan din si Harvard. Tumingin siya kay Thomas at nag-thumbs up. Thomas, ito ay kahanga-hanga. Inimbitahan mo pa si Lolo. Hindi nakapagtataka kung bakit sinabi mong kilala ng lahat ang mga awit na ito. Ngayon, sa wakas alam ko na ang ibig mong sabihin. Yeah, if anyone dared to not know Richard, imposibleng dito sila umupo at kumain. Pabulong na tanong ni Harvard, Thomas, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ginamit mo upang hikayatin si Lolo na pumunta at magtanghal para kay Uncle Johnson? Umalaklak si Thomas. Hindi ko siya kinukumbinsi. Ito ang ideya ni Lolo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Pinakamahusay na gawin mo. Nararamdaman din ni Lolo na marami siyang nagawang mali sa mga nakaraang taon, kaya gusto niyang bumawi. Kaya naman, gusto niyang gumanap ng opera para sa ama ni Emma sa kanyang birthday party para maayos niya ang kanilang relasyon. Talaga? Oo. Pagkasabi noon ni Thomas ay sinadya niyang tumaas ang boses. Gusto niyang hayaan siyang marinig ni Johnson habang sinasabi niya ito sa casual na paraan upang maunawaan ni Johnson ang mabuting hangarin ng kanyang ama. Ito rin ang panahon para iwanan nila ang kanilang sama ng loob. Kahit na ang pamantayan ng pagganap sa opera na ito ay hindi kasing taas ni Alexander, ito ay mas kawili-wili kaysa sa performance ni Alexander. Ang mga manunood ay patuloy na pinupuri siya at ang kapaligiran ay napakasigla. Namutla ang mukha ni Lucas at Jade. Nag-isip sila ng iba't ibang mga posibilidad, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Talagang wala ito sa kanilang inaasahan. Pulong ni Jade kay Lucas, kayang-kaya talaga ito ni Thomas. Maaanyayahan niya talaga si Lolo. Hanga ako. Hindi sumagot si Lucas, ngunit napahanga din siya. Kahit papaano ay walang kakayahan si Lucas na imbitahan si Lolo. Ito ay kamangha-mangha, lalo na noong sina Lolo at Johnson ay nagtataglay pa rin ng matinding sama ng loob sa isa't isa. Talagang tinuruan siya ni Thomas ng leksyon ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang pagtatanghal ng opera. Hingal na hingal si Mr. Hill Sr. at bumaba siya ng stage habang ay nalalaya ng ilang tao. Pinuntahan niya si Johnson. Lumakad si Johnson na may luhang mga mata.
May gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano niya bubuksan. Nagkatitigin lang silang dalawa ng matagal. Kabanata 873. Pumalaklak si Richard. Marahan niyang iginalaw ang kanyang mga labi at sinabing, "Happy birthday." Ang dalawang simpleng salita ay may napakalakas na epekto na tumama sa puso ni Johnson na nagpatulo ng kanyang mga luha. Tatay. Hindi niya tinawag na tatay ang kanyang ama nang hindi bababa sa 20 taon, tama. Marahil ito ay mas mahaba kaysa doon. Gayunpaman, ito ay mas mahusay na huli kaysa hindi kailanman. Narinig ni Richard na muling tinawag siya ni Johnson na tatay ngayon at mas mabuti na ito kaysa hindi na ito marinig muli. Si Richard ay isang matigas na tao pero ngayon siya ay nasa sabik na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Walang siyang sinasabi, lumakad siya pasulong at niyakap si Johnson. Samantala, pinangunahan ng Harvard ang lahat na pumalakpak para sa kanila. Habang nasaksihan ng lahat, ang mag-ama na nag-aaway sa isa't isa sa loob ng maraming taon sa wakas ay nalutas ang kanilang mga alitan at nagkabalikan muli. Sa totoo lang, sila ay isang pamilya, kaya hindi mahirap para sa kanila na magkasundo. Habang masayang nagsisigawan ng lahat, lumingon si Emma, tumingin kay Thomas, at bumulong sa kanya, "Salamat, mahal." Umiti ng mahina si Thomas. Sabi ni Emma, "Alam kong ginawa mo ang mga bagay na ito para sa akin. Masyado mo akong na-touch noong tinulungan mo si Harvard na maging mas mabuting tao, pero hindi ko alam na tutulungan mo pa pala sina Papa at Lolo na magkasundo. Palagi kong tatandaan ang pakiramdam na ito." Napangiti si Thomas habang sinabi niya, "Sa tingin mo ba sapat na para sa iyo na maalala lang ito? Ano pang gusto mo?" "Well, ngayong gabi, gusto ko." Bago matapos magsalita si Thomas, alam na ni Emma ang gusto niyang gawin. Mabilis niyang inabot ang kamay niya para takpan ang bibig niya. "Oh my goodness, ang daming tao dito. Bakit napakawalang hiya mo ha? Hindi ka ba nahihiya?" Umubo si Thomas at inalis niya ang kamay ni Emma. "So, gagawin mo ba? Hinihiling ko sa iyo na huwag pag-usapan ito. Kung pinag-uusapan mo pa yan, hindi kita papansinin." "Sige. Titigil ako. Tapusin na natin ang hapunan at uwi na tayo." "Ikaw, Em." Naglalandian sila habang ang iba ay pumapalakpak para kina Richard at Johnson. Napakaganda ng lahat at tanging sina Lucas at Jade lang ang mukhang awkward. Dumating sila para sirain ang party. Pero, parang hindi nasira ang party at naging mga clown sila na pinagtawanan. Natalo na naman si Lucas kay Thomas. Kailangan niyang tanggapin iyon. Habang ay nalalayan ni Johnson, umupo si Richard sa main seat. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin kay Lucas, at malakas na nagtanong, "Lucas, Jade, bakit hindi ka umupo at kumain sa amin?" Nagdilim ang ekspresyon ni Lucas habang sinabi niya, "May gagawin pa kami, kaya hindi na kami titira para sa hapunan." Tumango si Richard. "Oo, maraming trabaho ang kumpanya. Bilang ulo ng pamilya, dapat ay napaka-busy mo. Pero huwag kang mag-alala, Lucas. May papalit sa iyo para sa nakakapagod na posisyon ng ulo ng pamilya sa lalong madaling panahon. Kailangan mo lang ay enjoy ang buhay mo." Umisi si Lucas. "Okay, hihintayin ko ang araw na magiging masaya ako sa buhay ko." Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Marahang tinapik ni Richard ang mesa at bumulong siya, "Manood na lang tayo." Lumingon siya at sinabi sa iba, "Huwag mo siyang pansinin. Halika, mag-toast tayo." Masayang masaya si Richard na sa wakas ay naresolba ang hidwaan na gumugulo sa kanya sa loob ng maraming taon. Nag-toast siya sa lahat at hindi siya uuwi ng hindi lasing ngayong gabi. Nang tingnan ni Emma ang kanyang pamilya na masaya at nagkakaisa, sumili ang isang wagas at inosenteng ngiti. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naramdaman niya ang init ng tahanan. Samahan daw siya sa yakap ni Thomas at umaasa na magiging masaya siya tulad ng sa sandaling iyo buong buhay niya. Gaano ka Jose iyon? Kabanata 874. Kinaumagahan, nagising si Thomas sa pagtunog ng kanyang telepono. Kinusat niya ang kanyang mga mata bago niya sinagot ang tawag. "Hello? Sino ito?" "Hi, Ginoong Mayo. Ako si Elior Salvatore, ang chairman ng North Desert Jewelry. Pumirma ako ng kontrata sa iyo noon. I wonder kung naaalala mo pa ba ako." "North Desert Alahas. Elior Salvatore." Umiling si Thomas.
Parang naalala niya ito ng bahagya pero napakaraming kontrata ang kanyang pinirmahan kaya hindi niya ito masyadong natatandaan sa sandaling ito. Tanong niya, Mr. Salvatore, may maitutulong ba ako sa iyo? Oo, dumating ang isang batch ng Roughtstone sa kumpanya ko at kailangan nating pumili ng 10 sa kanila. Pwede ko bang malaman kung malaya kang hawakan ito para sa akin? Bilang nominal purchasing manager, nang tawagan siya ng amo, hindi nararapat kung sasabihin niyang hindi. Kung tutuusin, kinuha niya ang bayad. Oo naman, mangyaring ipadala sa akin ang oras at lokasyon. Pupunta ako dyan. Okay, maraming salamat, Mr. Mayo. Matapos ay ni Elior ang tawag, agad niyang ipinadala ang oras at lokasyon sa inbox ni Thomas. Pagkatapos, hiniling niya sa purchasing manager, si Bobby, na pumunta sa kanyang opisina. Bobby, dadating si Thomas ngayon para tulungan tayong pumili ng isang batch ng Roughtstones. Hindi ako magiging libre dahil kailangan kong makipagkita sa isang kliyente sa hapon kaya mangyaring tanggapin siya sa ngalan ko. At saka, ikaw ang aming purchasing manager. Kailangan mong matuto ng higit pa mula kay Thomas at tingnan kung anong paraan ang ginagamit niya upang makilala ang mabuti at masamang mga magaspang na bato. Naiintindihan mo ba? Tumango si Bobby. Oo naman, maaasahan mo akong sasalubungin si Thomas. Sige, alis muna ako. Matapos ibigay ni Elior ang lahat ng kanyang mga tagubilin, kinuha niya ang kanyang briefcase at lumabas ng opisina. Pagkaalis niya, nagbago ang ekspresyon ni Bobby. Malakas na sinuntok ni Bobby ang mesa. Ano ba? Ako ang tagapamahala ng pagbili ng North Desert Jewelry. Hindi mo ipinapasa sa akin ang gawain ng pagpili at pagbili ng mga magaspang na bato kundi sa isang tagalabas. Haha. Baliw ka, Mr. Salvatore. Hayaan mo akong makita kung gaano kahusay ang Thomas na ito. Lumipas ang oras sa isang kisap mata at hapon na. Batay sa itinakdang oras, si Thomas ay nagmaneho patungo sa North Desert Jewelry at nakarating sa hindi bababa ng 15 minuto ang nakaraan. Nagdala si Bobby ng ilang tauhan para salubungin siya, ngunit hindi man lang siya ngumiti. Para siyang nakatitig sa karibal niya. Nang magkita pa lang sila, biglang nagtanong si Bobby, ko ba si Thomas Mayo? Oo. Nabalitaan ko na isa kang sundalo at nilapitan mo lang ang negosyo ng alahas nitong mga nakaraang buwan. Oo, tama iyan. Nang marinig ito ng staff ng North Desert Jewelry, lahat sila ay tumawa. Isang baguhan na nagtrabaho lang sa negosyo ng alahas sa loob ng ilang buwan ay walang kahihiyang humawak sa posisyon ng isang purchasing manager. Naglakas loob pa siyang ipagmalaki kung gaano kalaki ang kanyang paghatol. Haha, kahit anong itsura niya, mukha siyang manloloko. Hinigpitin ni Bobby ang kanyang kamisete at sinadya niyang itanong, Mr. Mayo, alam mo ba kung gaano ako katagal nagtrabaho sa industriya? Umiling si Thomas. Let me tell you, I was a trainee when I was 12. Pagkatapos, nagtrabaho ako para sa mga departamento ng pagbebenta, pabrika, accounting, at refinement. Nagtrabaho ako sa lahat ng posisyon na may kaugnayan sa alahas. Sa industriyang ito, walang makakaalam ng mas maraming bagay kaysa sa akin. Ako ay nasa industriya sa loob ng halos 30 taon bago ko nahawakan ang posisyon ng purchasing manager at makakuha ng ganoong mahusay na paghuhusga. Ngunit, naglakas loob ka bang humawak sa parehong posisyon tulad ng sa akin pagkatapos mong maging sa industriyang ito sa loob ng ilang buwan? Haha, napakawalang isip mo. Mukhang may matinding sama ng loob ang lalaking ito. Tumikim si Thomas at sinabing, may mga bagay na pinahahalagahan sa quality, hindi sa quantity. Alam mo ang lahat, ngunit hindi ka eksperto sa anumang bagay. Ano ang maaari mong gawin ngayon? Hindi kailangang malaman ng isang may-ari ng pabrika kung paano patakbuhin ang mga makina, tama ba? Nakaramdam ng galit si Bobby nang siya ay pinabulaanan. Sa katunayan, alam niya ang lahat at siya ay napakaraming kaalaman. Ngunit, hindi siya kasing husay ng mga profesional na eksperto sa anumang aspeto. Ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Siya ay isang jack of all trades. Sa oras na ito, lumakad ang sekretarya ni Bobby at tinulungan si Bobby. Haha, Mr. Mayo, hindi ko nakita ang iyong mga kakayahan, ngunit talagang nakita namin kung gaano kakagaling magsalita. Umalaklak si Thomas. Kapag nag-uusap ang mga matatanda, paano makakabala ang isang bata? Agad niyang pinatahimik ang sekretarya sa kanyang accusations. Gusto pa sana makipag-usap ng sekretarya pero agad siyang pinigilan ni Bobby.
Sa katunayan, sa pagkakataong ito, hindi nararapat na magsabi pa ang isang kalihim. Dapat hayaan nila ang tunay na resulta na magpasya sa mga bagay. Sabi ni Bobby, huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito sa kalokohan. Thomas, sa palagay ko alam mo na kung bakit hiniling namin sa iyo na pumunta ngayon. Nais ng aming boss na panatilihin ang 10 magaspang na bato mula sa bagong batch ng mga kalakal at ibebenta namin ang lahat ng natitirang bagay. Kaya, kailangan mong magkaroon ng isang matalas na paghuhusga sa oras na ito upang mapanatili ang magagandang magaspang na bato, kung hindi, tayo ay magdurusa sa pagkawala. Tumango si Thomas. Walang problema. Okay, Mr. Mayo, sumama ka sa akin. Habang pinangungunahan ni Bobby, pumunta sila sa bodega at kinuha ang bagong batch ng stock. May tinatayang 400 rough stones. Kailangan niyang pumili ng 10 piraso mula sa 400 rough stones at itago ang mga ito. Bagamat hindi niya kailangang pumili ng isa sa 1,000,000, napakahirap noon. Kabanata 875. Ang isang normal na tao ay pwede lang subukan ang kanyang kapalaran. Kahit na ang isang experienced na manggagawa tulad ni Bobby ay maaari lamang magtago ng 2 hanggang 4 na magaspang na bato. Kapag siya ay nagkaroon ng kawaila hilakbot na swerte, magkakaroon din ng oras na hindi niya kayang panatilihin ang anumang mabuti. Ginoong Mayo, nandito lahat ng rough stones. Ipakita mo na sa amin ang iyong kakayahan. Umiti ng mahina si Thomas. Sige. Naglakad siya patungo sa tumpok ng magaspang na bato at isa-isa niyang naramdaman ang pagtugon ng breath technique mula sa magaspang na bato. Kung mas malakas ang hininga, mas mataas ang kalidad ng magaspang na bato. Ito ay hindi na masama ha. Casual na ibinato ni Thomas ang isang rough stone sa basket. Nagkatinginan si Bobby at ibang staff at hindi nila naintindihan kung anong teknik ang ginamit ni Thomas. Tila hindi niya maingat na pinagmasdan ang magaspang na bato at hindi rin siya gumamit ng anumang espesyal na paraan. Pumunta lang siya sa harap at tumingin. Magagawa ba niya ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masamang magaspang na bato tulad niyan? Kahit anong tingin ng mga ito sa kanya, parang naguguluhan lang sila. Hindi rin ito masama. Pumili ulit ng isa si Thomas. Sa ilang sandali, pumili siya ng 6 at siya ay napakahusay. Kumunat ang noo ni Bobby. Pumunta siya sa basket, kumuha ng 2 piraso, at tumingin. Batay sa kanyang karanasan, ang 2 magaspang na batong ito ay mukhang ordinaryo. Walang kakaiba sa kanila. Hindi makita ni Bobby kung ito ay mabuti o masamang bato. Akala niya ay tumataya lang si Thomas sa kanyang swerte. Wala pang 15 minuto, natapos na si Thomas sa pagpili ng 10 rough stones. Pinunasan ni Thomas ang alikabok sa kanyang mga kamay. Sige, itago mo na lang itong 10 magaspang na bato. Maaari mong ibenta ang natitira. Kikita ka ng hindi nalulugi. Talaga. Itinuro ni Bobby ang magaspang na bato sa basket. Batay sa aking karanasan, wala sa mga magaspang na bato ang mukhang maganda. Thomas, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo sila pinili? Tinadya siyang hulaan ni Thomas. Nakuha ko ang trabahong ito dahil umaasa ako sa aking kakayahan sa pagpili ng magaspang na bato. Paano ko ba madaling sabihin sa'yo? Umalaklak si Bobby. Ayaw mo bang sabihin sa akin o wala kang anumang kakayahan? Tumalikod si Thomas at naglakad siya habang sinasabi, ayokong makipagtalo sa iyo dito. Tapos na ang aking misyon. Maaari mong tapusin ang kasunod na gawain ng mag-isa. Thomas. Ano? Ano pa? Sabi ni Bobby, let me tell you, ako ang purchasing manager ng North Desert Jewelry. Ikaw ay isang tagalabas, kaya't huwag mong isipin ang tungkol sa pagpapakitang gilas at paggulo sa aking buhok. Kung ang batch ng stock na ito ay medyo genuine, okay. Ngunit kung hindi ito sa pamantayan, maghintay lamang na matanggal sa trabaho. Tinitik ni Thomas ang kanyang mga daliri. Hindi ako matatanggal. See you. Nang makita ni Bobby si Thomas na umaalis ng buong pagmamalaki, labis siyang nalungkot. Wala nang silbi sa isang tao ay kapag ang kanyang trabaho ay ninakaw ito ng ibang tao. Ang kanyang kakayahan ay pinaghihinalaan at ang isang superior sa labas ay biglang na-recruit nang siya ay nagtatrabaho ng maayos. Taos-pusong kinasusuklaman ni Bobby si Thomas. Halika, putulin mo itong rough stones. Sige. Agad na binuhat ng ilang tao ang basket at pinutol ang magaspang na bato. Samantala, bumalik sa opisina si Bobby at ang kanyang sekretarya at naghintay. Sa tagal ng paghihintay ni Bobby, patuloy siyang nakahinga ng maluwag at sobrang sama ng loob niya.
Nagko-comfort ang kanyang sekretarya. Ginoong Jefferson, huwag kang malungkot. Nakita rin natin ang mga rough stone na pinili ni Thomas. Napakababa ng kalidad. Naniniwala ako na ang mga ito ay dapat na basura pagkatapos na sila ay buksan. Tumango si Bobby. Tama ka. Sa oras na iyon, ganap na makatwiran para sa akin na tanggalin si Thomas upang hindi ako malungkot sa hinaharap. Habang nag-uusap sila, pumasok ang lapid arrest. Agad na tumayo si Bobby at nagtanong, House 8. Ano ang kinalabasan? Mukhang tuwang-tuwa ang lapid arrest habang sinabi niya, nakakamangha. Lahat ng 10 magaspang na bato ay mahusay. Mayroong 3 Imperial Jade at 2 Emerald Jade. Ang iba pang 5 ay mas mababang kalidad, ngunit ang mga ito ay mahusay din. May kaya talaga si Thomas. Hindi niya pinalampas ang anumang magagandang magaspang na bato. Ito ang unang pagkakataon na makatagpo ako ng ganoong sitwasyon pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Paano ito nangyari? Agad na napaupo si Bobby at parang uling ang kanyang ekspresyon. Bakit kayang-kaya ni Thomas? Malinaw na hindi siya gumamit ng anumang mga diskarte at kakapasok lang sa industriya sa loob ng ilang buwan. Ang mga magaspang na batong iyon ay halatang hindi maganda ang hitsura, ngunit bakit? Hindi niya naintindihan. Nakaramdam din ng pagkabalisa ang kalihim. Itinuro niya ang lapid arrest at nagtanong, Hoy, may pagkakamali ka ba? Tumakaway tuloy ang lapid arrest. Paano ako magkakamali? Palagi akong nag-iingat tungkol dito. Tama iyon. Ang lapid arrest na ito ay isang matandang lapid arrest na may ilang 10 taong karanasan, kaya hindi siya magkakamali. Mukhang may kaya talaga si Thomas. Okay, pwede ka nang umalis. Itinaway ni Bobby ang kanyang mga kamay. Tumalikod ang lapid arrest at umalis. Samahan daw si Bobby sa kanyang upuan at nakaramdam ng labis na kalungkutan. Hindi niya talaga akalain na ganoon pala ang kakayahan ni Thomas. Oh God, napakalupit mo sa akin. Gusto mo ba talagang supilan ako ni Thomas? Nakakainis na ito. Tinuntok ni Bobby ang upuan at sobrang sama ng loob niya. Sa oras na ito, lumapit ang sekretarya at sinabing, Mr. Jefferson, hindi natin maaaring hayaan si Thomas na gawin ang anumang gusto niya. Nakita mo rin ang mayabang niyang mukha ngayon. Siya ay isang tagalabas lamang, ngunit siya ay patuloy na kumikilos ng mayabang sa atin. Mabubuhay pa ba tayo dito? Pinuksan ni Bobby ang kanyang mga kamay. Anong magagawa natin? Talagang kaya niya. Talagang kaya. Haha. Napangiti ang sekretarya habang sinasabi, ang katotohanan ay nagiging kathang-isip kapag totoo ang kathang-isip. Kahit na kaya talaga niya yan, basta magawa namin ng maayos ang trabaho natin, maalis pa rin natin siya. Kabanata 876. Interesado si Bobby habang nakatitig sa sekretarya. Nakangiting tanong niya, kailan ka pa naging matalino nang hindi ko namamaliin? Anong paraan ang mayroon ka? Sabihin mo sa akin. Tumingin pa ikat ang sekretarya bago lumapit kay Bobby at bumulong, talagang may kakayahan si Thomas at pumili siya ng 10 mamahaling bato. Tinong nakakaalam. Pagkasabi pa lang niya ay alam na agad ni Bobby ang dapat niyang gawin. Ang una niyang kulubot na mukha ay umayos at siya ay masayang tumango. Oo, kamangha-mangha ang ideyang ito. Hindi kita kinuha sa wala. Talagang tinulungan mo ako sa kritikal na oras na ito. Pagkatapos magsalita ni Bobby ay agad niyang inutusan ang kanyang nasasakupan na humawak ng mga susunod na usapin. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang utusan ang kanyang sekretarya, this has to be handled flawlessly. Hayaan ng mga kaibigan na panatilihin ang kanilang sikreto. Hindi tayo dapat maglabas ng anumang balita. Kung hindi, ikaw at ako ay hindi makakaligtas sa North Desert Jewelry. Huwag kang mag-alala, Ginoong Jefferson. I understand. Seryosong sabi ng sekretarya. Mabilis na lumipas ang oras. Nawala ang kalahating araw sa isang kisap mata. Alaalauna ng hapon, bumalik sa kumpanya si Elior, ang chairman. Pagbalik niya ay hindi na niya hinintay na tawagan si Bobby sa kanyang opisina. Bobby, tinanggap mo ba si Mr. Thomas Mayo sa ngalan ko ngayong umaga? Siyempre, ginawa ko lahat ayon sa bilin mo. Naging magalang ako kay Thomas. Mabuti. Tumigil sandali si Elior bago siya muling nagtanong, so, nakapulot na ba si Thomas ng 10 rough stones? Oo, ginawa niya. Paano ang resulta? Hindi nagmamadaling sumagot si Elior. Sa halip, medyo nalungkot siya. Ilang saglit na namutla at bughaw ang kanyang kutis at parang may iniisip. Matagal siyang nag-alinlangan, ngunit hindi siya sumasagot.
Natigilan si Elior at tinanong niya, Bobby, ano ang nangyayari sa iyo? Sabihin mo lang kung anong nangyari. Labis na nabahala si Bobby sa sinabi niyang, Mr. Salvatore, hindi sa ayaw kong sabihin sa iyo. Pero ito talaga. Ga, hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong sabihin. Mangyaring sumama sa akin sa bodega at tingnan. Umunat ang noo ni Elior. Nadama niya na tiyak na may mali. Kaya naman, sinundan niya si Bobby sa bodega. Sinabi ni Bobby sa lapid arrest, ilabas ang stock na pinili ni Thomas sa umaga at ipakita ito kay Mr. Salvatore. Pagkatapos ay naglagay ang lapid arrest ng isang basket ng pinutol na magaspang na bato sa harap nila. Ito ang mga rough stones na pinili ni Thomas sa umaga. Pinutol ko na silang lahat. Tumanggaw si Elior. Lumakad siya ng ilang hakbang at tumingkayad. Inabot niya ang kalahating nahiwa mula sa basket at tiningnan niya itong mabuti. Hindi nagtagal, tuluyan na siyang napatulala. Ang kalahating magaspang na batong iyon ay walang anumang hiyas. Ito ay walang pinagkaiba sa isang normal na bato. Itinuring itong basura. Hindi pwedeng ibenta ang basurang iyon. Kalimutan ng isang makaranasang manggagawa na nagtatrabaho sa industriya ng alahas. Kahit na ang isang bagong dating nakakapasok lang sa industriya ay hindi rin pipili ng mga kolokohang magaspang na bato. Nakaramdam si Elior ng kaunti, kaya kumuha siya ng isa pang piraso. Ito ay katulad ng nauna, ito rin ay isang may sira na item. Ito ay hindi magagamit sa lahat. Ang lahat ng magaspang na bato ay basura. Walang isang piraso na maaaring gamitin. Masasabing malaki ang naranasan niya para sa batch ng stock na ito. Tulala si Elior. Hindi naman sa hindi niya kayang bayaran ang pagkawala. Naramdaman na lang niya na ang 10 rough stones na ito ay basura. Gaano katanga ang tao na pumili ng mga ito? Ito ba talaga ang mga rough stones na pinili ni Thomas? Tanong ni Elior. Napasulyap ang lapid arrest kay Bobby. Matapos tumanggaw si Bobby, ibinaba ng lapid arrest ang kanyang ulo at sinabing, oo, lahat sila ay pinili ni Thomas. Bakit ano ba yan? Tinipa ni Elior ang basket ng patiwarik. Kabanata 877. Gumastos siya ng halos $1 million bawat buwan para kunin si Thomas. Sa huli, ganito ang gantimpala sa kanya ni Thomas. Ano ang ginawa ni Thomas Mayo? Pinaglalaroan ba niya ako? Sa sandaling iyon, lumapit si Bobby at sinabing, ahem, hindi ko akalain na pinaglalaroan ka ni Thomas, Mr. Salvatore. Pinagmasdan ko siyang mabuti nang pumipili siya ng mga magaspang na bato. Seryoso talaga siya noong pinili niya ang mga magaspang na bato. Sobrang seryoso. Ngunit bakit hindi siya pumili ng anumang magandang magaspang na bato? Ginoong Salvatore, sa palagay ko ay maaaring wala siyang alam. Siya ay isang dunderhead. Dunderhead. Pinaikit ni Elior ang kanyang mga mata. Hindi siya lubos na naniwala. Alam ng lahat ng alahas ang klasikong kaso ng Stellar Jewelers na nagpuputol ng 100 magaspang na bato sa isang live stream sa nakaraan. Ito ay hindi nagkaroon ng kahulugan. Sabi ni Bobby, I did some digging. Si Thomas ay nasa hukbo ilang taon na ang nakalilipas at pumasok siya sa industriya ng alahas sa nakalipas na 2 buwan. Paano magkakaroon ng profesional na paghuhusga ang isang bagong dating na 2 buwan pa lang sa industriya? May katuturan iyon. Natarante si Elior habang sinabi niya, ngunit ang live stream. Napangiti si Bobby. Napakadaling magpeke ng mga bagay sa isang live stream. Bukod pa rito, ang host ng live stream ay ang Stellar Jewelers at si Thomas ang purchasing manager ng Stellar Jewelers, wala ba talaga silang peking kahit ano? Bigla naman itong naintindihan ni Elior. Ang ibig mo bang sabihin, si Thomas ay isang dunderhead na walang alam tungkol sa alahas at ang Stellar Jewelers ay pinopromote lang siya bilang isang tool? Oo, yun lang. Ngunit, bakit gustong gawin ito ng Stellar Jewelers? Paliwanag ni Bobby, bagaman major brand sila sa mundo, baguhan pa rin sila sa Southland District. Kailangan nilang gumawa ng ilang buzz para maakit ang atensyon ng mga tao. Ang live stream na iyon ay maaaring isang pagtatanghal na ginawa nila upang makapasok sa merkado sa Southland District. Oo, ito ay may katuturan kapag ipinaliwanag mo ito sa ganoong paraan. Habang pinag-iisipan ito ni Elior, mas iniisip niyang tama ang sinabi ni Bobby. Kung hindi, bakit biglang nagsagawa ng live stream ang Stellar Jewelers? Si Thomas ay bagong dating lamang. Paano siya naging eksperto sa alahas sa maikling panahon? Kung naglalagay sila sa isang palabas, ipinaliwanag niya ang mga bagay.
Nanlaki ang mga mata ni Elior at galit na sumigaw, napakawalang isip ni Thomas Mayo. Wala siyang alam, ngunit walang isip pa rin siyang tumatanggap ng sweldo na halos $1 million mula sa North Desert Jewelry bawat buwan. Haha, napakawalang isip niya. Pagkasabi niya nun ay agad niyang nilabas ang phone niya. Papaalisin ko ang walang alam, mapagpanggap dunderhead na ito. Ang lalaking ito ay nagpapasakit sa akin. Nang makita nila si Elio na galit na tumawag, nagkatitigan si Bobby at ang sekretarya sa likod niya habang kumikislap ng nasisiyahang ngiti. Ang pamamarang ito ng pagsisi kay Thomas ay napaka-epektibo. Kahit na si Thomas ay napakatalino, hindi niya mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Kahit na sobrang kaya niya yan, ano ang magagawa niya sa sitwasyon na tiya? Palaging sinasabi ng mga tao na ang isang lokal na gangster ay higit sa batas. Ang kumpanyang ito ay North Desert Jewelry at ito ay teritoryo ni Bobby. Kaya lang niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Pip, pip, tinagot ang tawag. Bago magsalita si Thomas sa kabilang dulo, sinigawan siya ni Elior sa galit, Thomas Mayo, you're a pretentious piece of trash. Huwag na huwag mong subukang kumilos na parang eksperto ka. Seryoso kong sinasabi sa iyo ngayong natanggal ka na. Mula ngayon, huwag mo nang isipin na magnakaw ng kahit isang sentimos mula sa North Desert Jewelry. Paalam. Kabanata 878. Nakinig si Thomas sa tawag na may nalilitong ekspresyon. Wala na siyang oras na magtanong pa bago ibinaba ng kabilang partido ang tawag. Mula sa sandaling iyon, ganap na natapos ang kontrata ng North Desert Jewelry. Ibinaba niya ang telepono at ngumiti ng mapait. Dinala ni Emma ang isang plato ng prutas at umupo sa tabi ni Thomas. Tinanong niya, Thomas, anong problema? Totoong sinabi ni Thomas na walan ako ng kontrata. Bakit? Say, gusto ko rin malaman kung bakit. Sa katunayan, hindi alam ni Thomas kung ano ang nangyari. Bagaman medyo hindi kasiya siya ang mga bagay nang pumunta siya sa umaga, ginawa pa rin niya ang kanyang trabaho ng maayos. Logically speaking, hindi dapat magkaroon ng problema dito. Nang sabihin ni Elior na hindi kayang sakupin ni Thomas ang kanyang posisyon, mas lalo itong nataranta. Naghula si Emma at sinabing, baka may mali sa mga batong pinili mo. Palagay ko hindi. Siguradong sigurado si Thomas dito. Nakipag-ugnayan siya sa mga magaspang na bato sa pamamagitan ng breath kaya hindi siya magkakamali. Hindi siya magkakamali, ngunit paano naman ang ibang tao? Sa lahat ng isinasaalang-alang, halos maiisip ni Thomas ang ilang mga posibilidad. Ngunit hindi na ito mahalaga. Anyway, sapat na ang pinirmahan niyang kontrata. Hindi mahalaga kung mayroong isa pa o mas kaunti. Siguradong hindi siya ang magpapatalo. Bukod dito, sa halip na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa naturang kumpanyang makitid ang pag-iisip, mas mabuting itigil na ang pagtutulungan. Tinapak siya ni Emma. Nagtatrabaho ang mga tao para kumita, pero iba ka. Pagkatapos magtrabaho ng mahabang panahon, nawalan ka ng kontrata na nagkakahalaga ng $1 million. Hindi ito katumbas ng halaga. Nagkibit balikat si Thomas at hindi sumagot. Nang iniisip niyang kumain ng isang piraso ng prutas, muling nagring ang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang tawag mula sa isa pang kumpanya ng alahas na humiling kay Thomas na pumili ng mga magaspang na bato. Wala siyang ibang pagpipilian dahil marami na siyang pinirmahang kontrata. Imposibleng nakahiga siya sa bahay at makakuha ng pera para sa wala. Kailangan pa niyang lumabas para magtrabaho. Lalabas muna ako, sabi ni Thomas. Sige. Maging mas maingat sa oras na ito. Huwag ka nang mawalan ng kontrata, paalala ni Emma. Sige, mag-iingat ako. Sa pagkakataong ito, naging maayos ang trabaho ni Thomas. Personal siyang binati ng chairman at pinili niya ang mga magaspang na bato habang kasama ang buong kumpanya. Sa isang banda, gusto ng lahat na palawakin ang kanilang mga pananaw at makita kung paano pumili si Thomas ng mga dekalidad na magaspang na bato na may mahusay na kasanayan. Sa kabilang banda, ito rin ay para pangasiwaan si Thomas para maiwasan niya itong dayin sila. Kawakas, natapos ni Thomas ang pagpili sa ilalim ng mga tingin ng mga pinuno at empleyado ng kumpanya at ang mga bato ay pinutol sa lugar. Bawat isa sa kanila ay talagang mataas ang kalidad ng mga bato. Tuwang-tuwa ang lahat sa kumpanya at pinuri ng lahat si Thomas sa pagkakaroon ng napakahusay na paghatol. Hindi lang iyon, nag-post din sila sa social media para ibahagi ang nangyari ngayon. Nang makita ang tagumpay ni Thomas, nagsimula na ring kumilos ang ibang mga kumpanya.
Upang hindi mag-aksaya ng pera, nagsimulang maghanap ng trabaho para sa kanya ang mga kumpanyang may kontrata kay Thomas. Sa loob ng 3 araw, nakatanggap si Thomas ng 12 dosenang deal. Nagpunta siya sa isa-isa na kumpanya at ang kanyang mga binti ay naging masakit sa lahat ng pile. Bigla-bigla, naging bituin si Thomas sa industriya ng alahas at perpekto ang kanyang pagpili sa bawat oras. Dahil sa pag-iral ni Thomas, halos lahat ng kumpanyang nakipagtulungan sa kanya ay kumita maliban sa North Desert Jewelry. Biglang pinalaki ng iba't ibang kumpanya ang agwat ng kita sa North Desert Jewelry. Ang mga maliliit na kumpanyang iyon na hindi kasing husay ng North Desert Jewelry ay dahan-dahan ding nakahuli. Sa araw na ito, si Elior, ang chairman ng North Desert Jewelry, ay nakaupo sa kanyang mesa. Nag-scroll siya sa bawat pahina ng balita at binasa ang mga kamakailang ulat sa industriya ng alahas. Habang tinitignan niya ito, mas lalo siyang natakot. Habang tinitignan niya ito, mas lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable. Ano ito? Itong maliit na kumpanyang ito na kaka-establish lang ng wala pang 1 taon ay talagang may market value na higit sa atin. Paano muling natuklasan ng kumpanyang ito ang isang mataas na kalidad na magaspang na bato? Kailan naging pangkaraniwan ang mataas na kalidad ng mga magaspang na bato? Makukuha ito ng bawat kumpanya ng walang tigil. Habang binabasa ito ni Elior, nagulat siya sa isang bagay. Ang dahilan kung bakit naging makapangyarihan ang mga kumpanyang ito ay ang isang tao ay nakatayo sa likuran nila sa parehong oras. Si Thomas iyon. Ang lahat ng mga magaspang na bato na pinili ni Thomas ay napatunayang pinakamataas na kalidad ng mga magaspang na bato. Kasabay nito, tumaas ang net worth ni Thomas. Sa nakaraan, ang isang kumpanya ay maaaring pumirma ng isang kontrata kay Thomas para sa isang buwan na may $1,000,000. Ngayon, hindi na maiisip ng mga kumpanya na kontrahin si Thomas kung hindi sila makapag-alok ng kahit $5,000,000. Ang pinakamataas na alok ay maaaring tumaas pa sa $10,000,000. Gayunpaman, marami pa ring mga kumpanya ng alahas na may hawak na mga kontrata sa pasukan ng bahay ni Thomas na nagmamakaawa sa kanya na pumirma. Ngunit tila pagod na si Thomas dito at tumigil na sa pagpirma ng mga bagong kontrata. Nang makita ito, nasaraan ng loob si Elior. Paano ito nangyari? Tikat ba si Thomas? Mabigat ang kanyang dibdib at hindi siya komportable. Ang ibang mga tao ay nagmamadaling pumirma ng mga kontrata kay Thomas at lahat sila ay mga kontratang may mataas na halaga. Paano siya? Kusang loob niyang pinili na wakasan ang kontrata kay Thomas at isa pa nga itong mura at dekalidad na kontrata. Kabanata 879. Bueno, kung ang isang kumpanya ay pwedeng pumirma ng $1,000,000 na kontrata kay Thomas, magkakaroon ng mas maraming kumpanya na pumipila sa harap ng bahay ni Thomas. Paano ito nangyari? Imposible. Hindi maintindihan ni Elior. Sa kanyang opinyon, si Thomas ay malinaw na isang hindi sanay na saikiko, sinungaling, at isang taong walang kakayahang sakupin ang kanyang posisyon. Wala siyang tunay na kakayahan, at aasa lamang siya sa hype na nakapalibot sa kanyang pangalan upang itaas ang kanyang halaga. Paano magiging sikat ang gayong tao? Hindi kaya lahat ng tao ay niloko niya maliban kay Elior. Lahat ba ng tao sa ibang kumpanya ay nalinlang ni Thomas at siya lang ang matino? O ito ba ay pagkabansot ni Thomas? 12 ng mga kumpanya ng alahas sa Southland District ang nagsasama-sama para gumawa ng performance para lang linlangin ang North Desert Jewelry. Haha, sinong maniniwala sa ganitong bagay? Kahit si Elior ay hindi makapaniwala. Pero kung ito ay hindi para sa isang palabas at walang ibang tao ay hanggal, kung gayon ang problema ay lumitaw. Baka si Elior ang walang isip. Medyo natarante ngayon si Elior. Nagsimula siyang mapagtanto na maaaring nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali at maaaring napalampas niya ang pagkakataong makarating sa tuktok. Hindi lamang ito maaaring sumulong, ngunit hindi rin ito makasabay sa ibang mga kumpanya. Si Thomas kaya talaga at na-misunderstood ko siya. Ngunit noong araw na iyon ay malinaw na pumili siya ng 10 mababang kalidad na magaspang na bato. Habang iniisip ito ni Elior, parang estranghero ang nararamdaman niya. Hindi makaupo si Elior, kaya tumayo siya. Lumabas siya ng opisina at pumunta sa bodega at tinawagan niya ang lapidaries. Itinuro niya ang amo at tinanong, matanda ka na rin na empleyado dito, kaya naiintindihan mo ang galit na kaya kong pasukin. If you dare lie to me, I'll fire you immediately para hindi ka na makapagtrabaho sa industriyang ito. Natakot ang lapidaries at namutla ang mukha.
Ginoong Salvatore, mangyaring huwag mo akong takutin. Itanong mo lang kung ano ang gusto mo, at sasagutin ko kung alam ko. Hinding-hindi ako magsisinungaling. Sige, tanungin kita. Noong nakaraan, pumunta si Thomas sa amin para mamites ng mga magaspang na bato. Alam mo ba ang tungkol dito? Oo. Namita si Thomas ng 10 magaspang na bato. Pinutol ba sila sa lugar? Oo. Pagkatapos maputol ang 10 magaspang na bato, lahat sila ay mga mababang kalidad na magaspang na bato, tama ba? Nang marinig ito, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ng lapidaries. Nahihirapan siyang sinabi, oo, lahat sila ay mga mababang kalidad na magaspang na bato. Hindi walang isip si Elior. Nang makita niya ang nag-aalinlangang ekspresyon ng lapidaries ay alam niyang may problema dito. Sumigaw siya, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Sino si Thomas? Ang pinakamainit na celebrity ng alahas sa Southland District. Hindi siya kailanman nagkamali sa pagpili ng magaspang na bato, kaya ang bawat isa sa kanila ay isang mataas na kalidad na magaspang na bato. Paano makakapili ng 10 mababang kalidad na magaspang na bato ang gayong katangi-tanging tao? Maniniwala ako kung mayroong isa o dalawang mababang kalidad na magaspang na bato dahil maaaring ito ay isang mist. Ngunit 10 mababang kalidad na magaspang na bato sa isang hilera. Sa tingin niyo ba walang isip ako? Kung ayaw mo pa ring magsabi ng totoo, tatanggalin kita. Agad na natakot ang lapidaries. Siya ang uri ng tapat na tao na hindi kailanman nagsisinungaling at hindi siya maaaring magtago ng lihim. Nang sigawan siya ni Elior, natakot siya at detalyadong sinabi ang totoo. Ginoo, Salvatore, hindi mo ako masisisi dito. Noon, pumitas si Thomas ng 10 magaspang na bato at ako ang nagpuputol nito. Ang bawat isa sa kanila ay isang mataas na kalidad na magaspang na bato. Ngunit si Bobby, ang purchasing manager, ay nainggit sa kanyang kakayahan. Akala niya ay banta sa kanya si Thomas, kaya kailangan niyang itaboy si Thomas. So, nakipag-partner si Bobby sa secretary na kumuha ng 10 mababang kalidad na magaspang na bato para putulin ko. At sinabi rin niya sa akin na ito ang mga magaspang na bato na pinulot ni Thomas para hindi ako madulas. Para masuhulan ako, binigyan ako ni Bobby ng isa sa 10 magaspang na bato na pinulot ni Thomas, at ang siyam pang rough stones ay kinulit ni Bobby at ng sekretarya. Ginoong Salvatore, ganito ang nangyari. Hindi ko gustong gawin ito, ngunit hindi ako nang ahas na makinig kay Mr. Jefferson. Natatakot ako na haharapin niya ako sa likod ng kurtina. Talagang natakot ako. Habang nagsasalita siya, halos mapaluha ang matapat na lapidaries. Galit na galit si Elior pagkatapos makinig. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Tinigil niya ang kanyang galit at sinabing, nasaan ang magaspang na bato na iyong kinulimbat? Agad namang naglabas ng isang pakete ang lapidaries sa kanyang damit. Pagkabukas nito, may isang piraso ng Imperial Jade. Tingnan mo, Ginoong Salvatore. Ito ang magaspang na bato na pinili ni Tomas. Ibinigay sa akin ito ni Ginoong Jefferson bilang patahimik na pera, ngunit hindi ako nang ahas na ibenta ito. Ako ay talagang mahiyain at walang lakas ng loob na gumawa ng anuman laban sa aking konsensya. Kinuha ni Elior ang pakete at sinabing, okay, alam ko na ang nangyari ngayon. Ang pangunahing responsibilidad para sa bagay na ito ay wala sa iyo, ngunit bahagyang responsable ka rin sa hindi pag-uulat nito. Haharapin kita mamaya. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Elior at umalis. Wala pang 5 minuto, pumasok siya sa opisina ni Bobby. Nakita niya si Bobby at ang sekretarya na magkasama, at sila nga tinatalakay ang isang bagay. Nang makitang pumasok si Elior ay agad na tumayo ang dalawa para salubungin siya. Malamig na sumengot si Elior at malamig ang ekspresyon niya. Nang makita siyang ganito, naramdaman ni Bobby na may mali at bahagyang kumunat ang noo niya. Gaya ng inaasahan niya, dahan-dahang naglakad si Elior at sinabi niya, Bobby, siguradong magaling ka. Pagkatapos magtrabaho kasama ako sa loob ng 20 taon, lumaki ka na ngayon, kaya naglakas loob kang lumaban sa akin. Humisi si Bobby. Sabi niya habang tumatawa, Mr. Salvatore, bakit mo ako ginagawang biro? Kahit na magkaroon ako ng lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na lumaban sa iyo. Ayaw mo. Hindi talaga ako maglalakas loob. Tigaw ni Elior at inihagi sa mesa ang Imperial Jade na may kasamang pakete. Ipaliwanag mo sa akin ito. Ano ang nangyayari? Nang makita ang Imperial Jade sa mesa at ang galit na ekspresyon ni Elior, si Bobby, na isang matalinong tao, ay natural na napagtanto kung ano ang nangyayari.
Tumigil siya sa pagngiti at tumango. Aba, parang nalaman mo na. Hindi ko itatago sa iyo kung gayon. Ang bagay na ito ay ginawa ko. Kabanata 880. Sa sobrang galit ni Elior ay muntik na siyang mawala ng malay. Sasaksakin talaga siya ng mga matandang subordinate na pinaghirapan niya sa loob ng 20 taong pagsasanay. Paano niya ito natitiis? Ikaw. Bakit mo ito ginagawa? Galit na galit si Elior kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Hindi man lang natakot si Bobby. Diretso siyang umupo at nag-cross legs. Tapos, sabi niya, Mr. Salvatore, 20 taon na akong kasama mo at nagsumikap akong makuha ang posisyon ng purchasing manager ngayon. Pero ngayon, pagdating pa lang ni Thomas, siya na agad ang naging nominal purchasing manager. Ilang buwan pa lang siya sa industriya, kaya paano niya makukuha ang posisyong iyon? Paano ako kikita kung nasa harapan ko siya? Kaya, sa pagitan naming dalawa, isa lang ang pwedeng manatili. Si Bobby ay lubos na nagtitiwala, iniisip na si Elior ay tiyak na hindi maglalakas loob na saktan siya. Gayunpaman, nagkamali siya. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Elior. Galit na sigaw niya, Bobby, you jerk. Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa'yo? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung hindi ka makakapagpirma muli ng kontrata kay Thomas at makuha ang kanyang kapatawaran, tatanggalin kita bukas. Hindi lang natatanggalin kita, pero papaalisin din kita sa industriyang ito. Alamin mo ito sa iyong sarili. Tinarado ni Elior ang pinto at umalis. Ngayon, si Bobby at ang sekretarya naman ang napatulala. Hindi makapaniwalang sabi ni Bobby, baliw matandang ito. Gusto niya ba talaga akong tanggalin, isang matandang subordinate na 20 taon na niyang kasama para sa isang outsider? Sabi ng kalihim, Mr. Jefferson, si Mr. Salvatore ay tila galit na galit sa pagkakataong ito. Baka tutuperin niya talaga ang mga sinabi niya. Ano ang dapat nating gawin? Pareho silang natahimik. Kung sila ay tinanggal, hindi na sila makakatagal pa sa industriya. Matapos magsumikap ng mahigit 20 taon, sila ay tinanggal sa trabaho noong malapit na silang kumita ng pera. Sinong makakatiis nito? Mukhang magagawa lang natin ang sinabi niya. Tumayo si Bobby at dinala ang sekretarya niya para humingi ng tawad kay Thomas. Sa isang lumang bilya, umupo si Thomas sa sopa para magpahinga. Talagang na-overwhelm siya sa tuloy-tuloy na high-intensity work ngayon. Pagkatapos ng kanyang trabaho ngayong buwan, binalak niyang kanselahin ang mga kontrata ng ilang kumpanya at hindi natatanggap. Nang nakahiga na siya at nagpapahinga, may biglang dumating na sasakyan sa entrance. 2 tao ang nagmamadaling bumaba. Pumasok sila sa bakuran at pumasok sa bahay. Ginoong Mayo. Nilinggan ni Thomas ang kanyang ulo at tumingin. Napagtanto niya na sila ay isang taong kilala niya. Sila Bobby at ang kanyang sekretarya na masama ang pakikitungo sa kanya noon. Nakita ni Emma na may mga bisita dito kaya gusto niyang gumawa ng 2 tasa ng tsaa. Gayunpaman, pinigilan siya ni Thomas. Walang pangangailangan para dito. Sabi niya sa malamig na mukha, na-terminate na ang kontrata ko sa North Desert Jewelry, di ba? Tinapos pa nga ito ni Mr. Salvatore ng personal sa pamamagitan ng isang tawag. Ngayon, wala akong kinalaman sa inyo. Bakit ka nagpunta dito? Noon lang naunawaan ni Emma na ang 2 taong ito ay mga empleyado ng kumpanyang nag-terminate ng kontrata kay Thomas. Hindi nakakagulat na naging madilim ang ekspresyon ni Thomas. Natawa ng awkward si Bobby at sinabing, Mr. Mayo, huwag ka munang magalit. Ang nakaraang insidente ay kasalanan ng North Desert Jewelry, kaya hiniling sa amin ni Mr. Salvatore na humingi ng tawad sa iyo. Tulad ng sinabi niya, naglagay siya ng isang napakagandang kahon sa mesa. Pagkabukas nito, may isang set ng finely crafted na alahas sa loob nito. May 2 bracelet, isang kwintas, at isang pares ng hikaw. Lahat sila ay gawa sa jade. Kung titingnan ng kanilang mga kulay, sila ay tila napakamahal. Ang hanay ng mga alahas na ito ay malamang na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar.